Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabi ito mga kaibigan ng Lunes, Mayo 25, taong 2026. Sa ating pong headline, Search and Rescue Operation nagpapatuloy sa gumuhong gusali sa Pampanga. 4 ang namatay, 17 pa ang nawawala. Precautionary Hall Departure Order hiniling ng Ombudsman laban kay Senador Marcoleta at 3 iba pa. Privilege speech ni Senadora Amy Marcos. Kaugnay po ng umano'y nilulutong charter change sa Senado, pinalaga ni Senador Mig Zubiri, tinawag na hausyaw ni Senador Tulfo. Executive Secretary Recto at iba pang opisyal kinasuhan ng plunder at technical malversation. Dating Senador Francis Tolentino itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment. Higit piso o halos 2 piso na taas presyo sa petrolyo ipatutupad bukas. Low pressure area sa silangan ng Mindanao posibleng maging bagyong Domeng sa mga susunod na araw. Sa TNT Global News, US-Iran deal walang dapat na madaliin, blockade mananatili muna ayon kay US President Trump. Sa sports, Alaysa Solomon, Camila Lamina, nangunguna raw po sa PBL Rookie Draft. At sa TNT Showbiz, Apollo Ravales at non-showbiz girlfriend Pauline Kisa, ikinasal na. Congrats! TNT Tomorrow's News Tonight. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson, Para sa DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. 4 ang naitalang namatay sa gumuhong 9-story building sa Angeles City, Pampanga nitong araw ng linggo. Bale po sa datos na binigay sa DZRH News ni Ginoong J. Pelayo, Chief Information Center ng Angeles City, LGU. 2 katawan ang na-retrieve ngayon pong araw na ito habang 17 iba pa ang nawawala. Ayon po kay Pelayo, nasa 26 na individual ang na-rescue ng mga otoridad na nabigyan po ng kaukulang tulong tulad po ng tulong medical pinansyal para makauwi na po sa kanilang probinsya. Nagpapatuloy pa ang manual clearing and operations dahil naman sa unstable na kondisyon ng mga debris. Nagsasagawa rin ng mga otoridad ng thermal scan at nag-deploy po ng mga asong sinanay sa search and rescue operations para matukoy kung may mga posibleng palatandaan ng buhay sa bumagsak na gusali. Nakatutok ngayon ang Embahada ng Malaysia sa Pilipinas upang matunto ang mga kaanak ng 2 Malaysian nationals na naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Batay sa ulat, ligtas ang Malaysian national habang una nang kinumpirma ng mga otoridad ang pagkamatay ng isa pa. Kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ng Embahada sa mga lokal na otoridad para maasikaso ang mga biktima at makontak agad ang kanilang pamilya. Kasabay ng pagpapaabot ng taus-pusong pakikiramay sa mga naapektuhan ng naturang trahedya. Kaugnay nito'y nananawagan din ng Embahada sa iba pang mga Malaysian na nangangailangan ng consular assistance o sa sino mang may impormasyon ukol sa iba pang mga nadamay na agad na kontakin sila. Maaari silang tawagan sa General Line 886-282-00 o sa kanilang emergency hotline 0961-077-811-3. Maaari rin na mag-send ng email sa mwmanila@kin.gov.my. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, lubhang na dismaya sa mabagal na rescue operation si Leia Mendoza Casilaw, live-in partner na isa sa mga nawawalang biktima sa gumuhong itinatayong gusali sa May Angeles City, Pampanga.
Sa panempo kay Kasilaw ng DZRH, sinabi niyang mabagal pa rin naman ang proseso kahit pa maraming mga otoridad na nakatalaga sa lugar. Hindi rin na niya nagkakaisa ang mga rescue personnel dahil daw sa may ilang tila palakat-lakat lamang at may ilang nagse-cellphone lamang. Huling nakausap ni Kasilaw ang kanyang partner nung Sabado nang sabihan siyang susunduin nito sa dao ng Linggo. Subalit, bago naman takdang oras ng kanilang pagkikita ay gumuho na pala. Gumuho na ang gusaling kanyang pinagtatrabahoan. Ipinakita rin ni Kasilaw ang isang Facebook video ng kinakasama na nagtatrabaho sa site ng walang suot na kahit anong safety gear tulad po ng helmet na naging pangamba rin sa kanyang kaligtasan. Dati nang pinatawa ng labor violation noong Setyembre 2025 ang construction company na gumagawa ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay Dole Region 3, Director Geraldine Panlilio, may kinalaman nito sa paglabag sa occupational safety and health standards ng Golden Years Construction and Steel Works na kontratista ng gumuhong gusali. Sabi ng opisyal, naglabas na sila ng stoppage order sa proyekto noong September 24, 2025, ngunit inalis ito noong October 24, 2025. Samantala, kung mapatutunayan na naulit ang unang paglabag ay hindi umano magiging o mangingimi ang ahensya na magpataw ng mas mabigat na kaparusahan. Nakita po ng aming mga labor inspectors na meron pong mga violations or gaps or deficiencies po sa mga pag-comply po sa provisions of the occupational safety and health standards. So, pina-cordon ko po siya at nag-issue ako ng work stoppage order dahil very poor working conditions at na-compromise po ang health and safety of our workers, our construction workers sa site. Si Director Geraldine Panlilio ng Department of Labor and Employment, Region 3. TNT Tomorrow's News Tonight. Agad naman pinagutos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang malalimang investigasyon sa malagim na pagguho ng building sa Angeles City. Sa panahon po ng programang Damdaming Bayan, sinabi po ni Secretary Dizon na katuwang ng ahensya sa pagsisiyasat ng pamalang lokal ng Angeles City. Ayon po kay Dizon, maraming dapat ipaliwanag ang may-ari ng nag-collapse na siyam na palapag na gusali na sinimulang itayo noong pang 2023. Mula po siguro ngayong araw, magsisimula ng investigasyon kasama ang Angeles City LGU kung ano po ang nangyari, kung bakit gumuho po itong strukturang ito na ongoing pa rin ang construction since 2023. Yan po mga kaibigan, si Public Works Secretary Vince Dizon. Sa iba pa nating mga balita, hiniling naman ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at dalawang negosyante. Kasunod dito ng rekomendasyon ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na kasuhan ng plunder at ng 3 bilang ng indirect bribery si Marcoleta kaugnay ng hindi ideklarang 75 milyong pisong campaign donation noong 2025 elections. Kasama rin sa pinakakasuhan ng plunder si Defensor, negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotel Viraya. Nakatakdang magdaos ng ex parte hearing ang Sandigan Bayan 7th Division bukas araw ng Martes para sa presentasyon ng mga ebidensya para sa hiling na PHDO. Samantala, sa kanyang privilege speech sa Senado ngayong araw, binatikos ni Marcoleta ang reklamo na anya'y may motibong politikal at sinabing sasagutin niya ang mga paratang sa tamang forum. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa iba pang balita, hindi naalis ng Immigration Bureau ang posibilidad na nakalabas na ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng backdoor. Ayon po kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, palaging may ganito silang tinitingnan na posibilidad. Subalit, bantay sarado pa rin ng Philippine National Police ng Philippine Coast Guard
at mga lokal na pamahalaan ng mga illegal migration corridor. Agad na inalerto anya sila na may ito sakaling may naharang sa mga backdoor para matukoy ang pagkakilanlan lalo na kapag mga dayuhan. Sa ngayon po, inanindigan naman si Sandoval na hindi pa naman nakalalabas ng bansa si De La Rosa bate naman sa kanilang official record. Samantala, Immigration Lookout Bulletin Order pa lamang ang hawak po ng immigration laban kay Senador Bato de la Rosa. Tiniyak naman ng Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang maximum restraint oras na makaharap ng pulisya si Senador Bato de la Rosa. Inatasan ng top cop ang local at regional police na iwasan ang kahit anong escalation o pagpapataas ng tensyon. Anya, dapat ay manaigang operational protocols at human rights standards sa mga aksyon ng mga pulis. Ginawa ni Nartates ang pahayag kasunod ng report ng NBI na itinuturing ng armed and dangerous si De La Rosa. Kasabay nito ay umapila po si Nartates kay Bato na pairalin ang sense of duty bilang inirerespetong tao ng institusyon ng PNP. TNT Tomorrow's News Tonight. Pinakakansila naman ng National Bureau of Investigation NBI ang lisensya ng sinasabing higit 100 baril ni Senador Bato de la Rosa. Sa kumpirmasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DZRH News, sinabi niya na nagpadala na sila ng sulat sa PNP para sa naturang kahilingan. Kabilang umano sa firearms na rehistrado sa pangalan ni De La Rosa ay mga automatic rifle, high-powered firearms at maging ng shotgun. Una pong binansagan ng NBI na armed and dangerous ang senador na tinutugis ngayon ng batas dahil po sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Ipatatawag lamang ng National Bureau of Investigation si Senator Robin Hood Padilla kapag may direktiba na mula sa Department of Justice. Iyan naman ang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng kanyang pahayag na dapat ay magpaliwanag si Padilla kaugnay ng pagtakas o pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Nilinaw naman ni Matibag na handa silang ipatawag ang lahat ng dapat na ipatawag alinsunod sa kautusan ng Department of Justice. Ang DOJ umano ang lead agency sa pag-iimplementa ng arrest warrant mula sa ICC at ang NBI naman ay nakafocus lamang sa pagtunton kay Senador Bato de la Rosa. Well, mag-meeting po muna kami ng DOJ. Po kasi yung primary agency po na in charge po dito sa pangyayaring ito ay ang Department of Justice po. Apo. So pag may malinaw po na instruction sa atin ay atin po ipapatawag kung sino yung mga dapat ipatawag. Hindi lamang po si Senator Robin Padilla kundi yung mga tao maaaring magbigay dinaw po sa pagkawala po ni Senator Bato de la Rosa. Yan po ang bahayag ni Director Attorney Melvin Matibag ng NBI. Samantala naman, kinundi na po nila Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Baguio City Mayor Benji Magalong at 55 iba pang mga mayor sa buong Pilipinas ang patuloy na pagtanggap ng sweldo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng higit sa kalahating taong pagiging absent sa Senado. Sa pahayag po ng The Mayors for Good Governance, nakatanggap ng higit sa 300,000 piso kada buwang sweldo si De La Rosa kahit hindi naman pumapasok sa kanyang tanggapan sa Senado. Ito nila ay malaking insulto para sa milyong-milyong Pilipinong magagawa na agad na mapapatawa ng parusa o matatanggal sa trabaho kung ginawa ito. Kaya naman panawagan ng mga mayor sa mga senador na hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakpan ng Senado lalo't mula sa taong bayan ang kanilang sweldo. Samantala, nanawagan naman sa Hudikatura si Mrs. Nancy De La Rosa na huwag maging kasangkapan para dalhin ang kanyang mister na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa ICC sa the Netherlands. Sa kanyang Facebook post, iginit po niyang dapat ay litisin ang mga Pilipino sa sariling bansa at huwag ipamigay sa dayuhang korte dahil pinalaki lamang umano ang kaso ng kanyang asawa dahil sa politika. Binanggit din ni Mrs. De La Rosa na ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakiusap sa Hudikatura na protektahan ng mga mamamayan at ipaglaban ng soberenya
o karapatan sa soberanya ng bansa. Una nang idineklara ng DOJ na isang pugante sa batas si Senador Bato, kaya't inatasan na ang NBI at ang PNP na arestuhin ito batay sa warrant of arrest ng ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. TNT Tomorrow's News Tonight. Nanatili namang nakalerto ang Philippine National Police sa posibleng paglalabas ng mga dagdag pang mandamiento de aresto ng International Criminal Court ICC. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mananatiling nakaangkla rin ang kanilang mga aksyon sa due process at sa umiiral na regulasyong legal. Ang ganitong akbang ng PNP bunsod ng mga report na naghahanda ang ICC na maglabas ng iba pang warrant of arrests laban sa mga kilalang personalidad sa Pilipinas. Ito po ang katiyakan ng PNP habang patuloy naman ang kanilang koordinasyon sa National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agencies para sa mga posible pang legal actions na mga kailangan ng Joint Operational Response. Buo ang 13 at walang onsehan. Ito po ang binigyan diin ni Senate President Alan Peter Cayetano sa gitna ng ugong ng palitan sa liderato sa Senado. Tumutukoy ang 13 sa bagong mayorya ng Senado kahit wala ngayon ang sa sesyon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Habang ang 11 naman ay bilang ng mga senador na nasa minority group na kinabibilangan ni dating Senate President Vicente Tito Soto III. Una nang sinabi ni Senador Risa Hontiveros na mananatiling 11 pa rin ang miyembro ng minorya dahil wala pang lumilipat na dagdag sa kanila. Buo yung 13, sa 13 walang onsihan. Yan po si Senate President Alan Peter Cayetano. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, kinumpirma ni Senadora Risa Hontiveros na maaaring hindi mangyari ngayon ang muling pagkapalit ng liderato ng Senado. Ito po ay sa kabila ng ugong na mga balitang magkakaroon daw muli ng change of leadership sa Senado sa loob lamang ng 2 linggo. Ayon po kay Hontiveros, status quo pa rin sa ngayon dahil man sa wala pang nakumpirmang lumipat mula sa mayorya at solid pa rin sila na 11 miyembro ng minorya na nagkakaisa sa ngarin ng makabawi ang integridad ng Senado. Dagdag pa ng senadora, may unawaan na raw sila kung sakaling makuha nila ang majority sa Senado. Sa ngayon ay si Senador Sherwin Gatchalian ang kanilang magiging Senate President. Status quo pa rin. Alam niyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. Mga kaibigan, si Senadora Risa Hontiveros. Samantala, hindi naman makaapekto para madelay ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa panibagong ugong ng umano'y pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito po ang reaksyon ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, isa sa House Trial spokesperson. Ayon kay Adyong, makikialam ang Kamara sa internal matters ng Senado bilang co-equal branch sa kabila ng ingay politika. Gate ni Adyong, sinumang leader ng Senado ay hindi dapat na maapektuhan ang pagsisimula ng impeachment trial dahil hindi dapat na palampasin ang pananagutan ng Vice Presidente. Sa June 1, ang petsa ng inaasahang magsusumite ang kampo ni VP Sara ng kanilang tugon bago simula ng pre-trial proceeding sa impeachment. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong, thank God it's Monday. Akala nyo Biyernes na. Muntik na ako mapasigaw ng Friday. Dapat araw-araw, let's thanks God. O, diba? Dapat pasalamatan natin ating pong lumika. Araw-araw. Yes. Yun, naku, meron palang sagutan, ha? Nauwi sa sagutan ng sesyon ng Senado. Wow! Inday badiday na ba tayo dito? Matapos ipakita ni Senadora Amy ang umano'y isang video presentation sa kanyang privilege speech. Ano ba yung laman ng video?
presentation na yan. Mamaya ho yan, ha? And of course, mga kaibigan, ilan pang mga malalaki mga balita ngayon pong araw na ito ng Lunes. Congratulations muna kay dating Senador Francis Tol Tolentino. Abay, siya po ngayon ang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment. Mukhang may problema na si Secretary Laguesma sa kanyang kalusugan. Yun lang. Kailangan Sa bagay naman medyo maedad na rin kasi si Secretary Laguesma. Pagaling po kayo, sir. Kung Yes, sakasakali magpalakas po. Palakas po. Ano ho? Samantala, halos 2 piso. Kaya pila ngayon sa mga gasolinahan. Ala. Na naman, ha? Halos 2 piso ang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Kasado ho bukas. Yung pong low pressure area sa silangan po ng Mindanao, abay, posible daw hong maging bagyong Domeng sa mga susunod na araw. Sa ating pong TNT Global News, US-Iran deal walang dapat madaliin. Yun daw hong blockade manatili muna ayon po kay US President Donald J. Trump. Sa sports, Miss Alyssa Solomon, Camila Lamina, nangunguna raw po sa PVL Rookie Draft. At sa showbiz, Polo Ravales at non-showbiz girlfriend Pauline Kiza, aba, ikinasal na. Pilipinas ang oras, alas 9:33 ng gabi.